Magsisimula na ang training ng Gilas Pilipinas at inaasahan ng koponan na makukumpleto agad ang mga players dahil napakaiksi ng preparasyon. June 21 ang simula ng practice. Doon ay pagkakasyahin nila ang mahigit isang practice a day at sa pagdating ng June 25, expected ang paglipad ng koponan patungong Istanbul. Ang good thing lang sa ngayon na ang mga players natin ay nagkasama-sama na before and after World Cup, kaya malaking tulong na rin na mas mabilis na makakapag-adjust ang ating koponan. Ang 12 ay binubuo nila Justin Brownlee, Scottie Thompson, CJ Perez, Chris Nuzam, Dwight Ramos, Calvin Oftana, Kevin Kembao, Carl Tamayo, Kai Soto, Mason Amos, Japet Aguilar at Junmar Fajardo. So almost the same lineup, replacing Jamie Malonzo at AJ Edu. Tama lang mga desisyon ni AJ na huwag pilitin ang sarili sa OQT dahil baka maudlot lamang ang kanyang pagbabalik basketball. Ito rin naman ay para sa kanyang future career o para na rin sa safety. Maaring sayang ngayong OQT pero kung ready na siya sa November ay he is welcome to go back. Isang halimbawa ay si Kristaps Porzingis. Siya ay naging ready sa pagbabalik sa NBA Finals. Pero noong Game 2 ay nagkaroon si Porzingis ng isang rare injury. Pero lumaro pa rin ito at nakuha ang kampeonato sa kabila ng kanyang iniinda. Kaya ngayong Olympic qualifying tournament ay hindi pa rin ito sigurado dahil ang advice sa kanya ay magpa-opera uli. Sa ngayon, ang natatanging signal ni Porzi ay magkaroon man lang ng improvement ng kanyang leg para makasama at matulungan ang Latvian national team. Pero sa roster tracker ng FIBA ay hindi nakasama sa Latvia ang pangalan Kristaps Porzingis at mayroon na ring balita na hindi na ito makakalaro sa OQT. Kaya kung meron tayong AJ Edu, meron ng Latvia na Kristaps Porzingis na nakakalungkot na minsan lang makalaro sa koponan. Sa ngayon katulad ng Latvia ay kailangang magpatuloy ng Pilipinas. Meron tayong 4-year program kaya kahit hindi makalaro si AJ ay buo pa rin ang core ng ating national team. So yan ang purpose ni Coach Team. Kahit anong mangyari ay tuloy-tuloy ang programa. Nandyan pa naman si Junmar at Kai Soto, still a competitive frontcourt na susuportahan ni Japet Aguilar. Ang OQT na ito ay hindi lamang para manalo, kundi ay hinihahanda ang ating mga national team players sa mga susunod na Olympics. Kaya dapat ay dahan-dahang pumasok ang ating mga youth team at ito ay sisimula ni Mason Amos. For now, ang roster na ito ang best combination ni Coach Tim Cone na siguradong maraming matututunan sa kanilang darating na trip at mga laro mula Turkey hanggang Latvia.